Good morning! Ingat pala kayo dito kasi nakaka-overshoot dito. Lalo na pag umuulan. Doon lang naman banda. YTX lang sa kalan. Magkano gasolina ngayon? 56, 57 premium. Ano ba yung pakiramdam na masaya ka sa buhay mo pero may inaalala kang kaibigan mo na mahal mo na devastated. Oh my god, buti sana kung hindi mo mahal, di ba? Mahal mo yung kaibigan mo, kaya nadadala ka rin minsan pa kami naiiyak na ako minsan kung ano nung sinasabi, nakakainis. Kahit naman may inis ka sa kanya, mas mabuti intindihin mo na lang kasi kawawa maawa ka sa nararamdaman niya ikaw nga mismo ramdam mo kaya basta ako sa edad kong to wala na manhid na ako, wala na akong pake kahit anong mangyari. Iilan lang sa ating mga tao yung mga nagiging manhid. Kung isa ka ba dun, congrats. Huwag yung iisiping masama ang pagiging manhid. Wow! Woo! Versus ay Bistrom pala, Suzuki. Puros na lang ako motor nga. Dati puros babae, tapos yung nagkamotor puros na lang motor. I love riding alone, yung wala kang angkas. Pero pag kinakailangan talagang nagsasama ako. What you mean kinakailangan? Ang meaning ko ng kinakailangan, pag yung sa tingin ko yung tao kailangan sumama, kapag para sa benefit niya. Never naging benefit ko kapag nag-aangkas ako. Mas gusto kong alone ako. Pero kung parang pakiramdam ko parang gustong lumabas ng tao, gusto niyang magliwaliw, gusto niya ring makita yung gusto kong makita, alangan namang hindi ko ibibigay yung privilege na yun sa kanya. Yung hindi siya nagmumotor, wala siyang license, ganun, wala siyang kalayaan kasi wala nga siyang motor. Lalo na kung may edad, hindi na pwedeng mag-lisensya, gusto niyang sumama, o di sige. Pero kung yung namang bata takot pang magmotor, mahirap rin naman. Ako nga mamatay-matay na ako nung wala kasing nag-guide sa akin Pero naman yung mga unang mga unang sabak ko, natututo pa akong magmotor. First week, first month, may mga payo pa, first year, ganun. Pero hindi yung dire-diretso na talagang i-guide ka. Samahan ka lang ng isang beses, tapos dalawa, tatlo beses, tapos okay na. Kaya parang tiwala naman sila sa akin nabigita naman nila. Ako lang talagang balasupas, kaya muntik-muntikan na ako. Baga disiplina lang talaga. Lahat ng beginner na nagmumotor, kahit ilang taon pa yan, ako nga after 4 years wala pa rin untik pa rin ako mamatay yung kuli ito, tik na kaming dumiretso sa bangin, binitawan ko na lang, boom, sumadsad, tumaas yung puwet, sirang-sira ang harapan, pero ang tibay konting ayos lang. Yung fork hindi na baliko, pero itong handlebar nya baliko talaga, tumama pa sa tangke. Baliko, kaya itong tangke ko may mga latay, pero pwede pa naman, hindi naman yung
Yung mga lumubog na iangat ko naman. Pero ang dami ng latay. May mga dents. Pansin-pansin, may halos, may tusok. Pansin-pansin, wala namang butas. Natusok lang pero hindi natuyo yung butas. Ba talaga pag nagbablog, no? Nagiging mabagal ka. Diba? Payo ko sa mga gahol sa oras, magbagal pa rin kayo. Huwag kayong maghabol kasi kapag nadisgrasya kayo, mas lalong hindi ako kayo aabot. Nadisgrasya pa kayo, gastos pa. Eh paano kung hindi ka bang gagastos kasi hindi na hospital, foreigner yan mas mabilis pa yung may angkas sa akin, no? Sa mga nag-aangkas kung anong body position nung ng rider, pag nagla-lean angle, sundan nyo. Huwag kayong sumobra, huwag kayong kumulang, pantayin nyo lang. Kumbaga kung nakayakap kayo sa kanila, parang ganun. Dapat isang katawan lang, isang direksyon. Pag kinontra nyo yan, wala, wiwiggle. Ma-accidente kayo sa kurbada. Kung wala kayong hawakan sa likod, gaya nitong CR152, alam naman ng rider yan. Kung sa tingin nyo may pagkabalasuwas yung rider, edi sabihan nyo na, wala akong hawakan dito sa likod, alam nyo yan, ganun. Tapos at least mag-lead naman kayo, hindi yung as in ko kontrahin nyo, delikado yun. Nagko-pugo, napakabagal. Itong jeep namin papunta doon sa bayan, mag-uupugo, ang bagal. Bagal-bagal. Para makahagip pa ng customer, pasahero. Ewan ko kung ganyan na rin ang jeep sa inyo. Habang yung mga bus naman ang bibilis, naghahabol ng oras palagi. Kaya pag may bus sa likod ko, talagang aware ako. Lalo na kung may bus sa likod ko, tapos may tatabululubong na naman na bus. Hello. Alert ako talaga dyan. Nagtahabol ng kota yung mga yan, ng oras. Yung mga jeep sarili nila kaya bagal-bagal lang. Baka may naghihintay pa dyan. Pero sa paano kung ewan ko kung anong ginagawa nila, kung nagbabagal pa sila, syempre mag-overtake na yung bus. O di yung bus ang makakakuha ng pasahero. Hindi ba same-same lang? Hindi ba mas mabuting mas bilisan na lang nila? Hindi ko ba ma-overtaken tong nakaangkas, ang bagal ko. 60 lang, 65. Bilis namang magpatakbo nitong nakaangkas. Lubang motor ko parang 155 TMX. Puros na lang TMX. Nagbaga ako, hindi ko i-overtake, baka kakabilang banger na to, baka sa tubaw to. Tignan mo, nagpreno pero walang signal. Okay, diretso. Kung kailangan na natin overtaken, okay, overtake. Sa susunod na magbablog ako, magbe-best na lang ako para makita nyo naman kung paano ako magmaneho ng manual. Ituturo ko sa inyo paano, para hindi kayo maging clutch rider. Masama yung clutch rider sa manual. Hindi yun ang tamang pagmamaneho ng manual. Ay, nakakatakot pag may ganun Natakot ako, pero hindi ko binagalan. Tao talaga malabo. Mas specific pang mga hayop.
what they think is what they do. Tao laging kinukontra ang sarili. Sensya na akong itong mga vlog ko ay hindi tungkol sa motor. Lagi na lang motor. Wala eh, kung ano ako, yun ako eh. Kung gusto kong i-discuss ang lahat sa mundo, yun ang i-discuss ko. I'm not about views, money. Sapat na kasi sa akin tong mga simpleng bagay na mga to eh. Minsan kinakapos, minsan meron naman. Gusto ko lang yung mga memories ko sa pagtanda ko, hindi yung puros motor. Magbablog ka dahil lang sa motor. I love motorcycle. Ayaw kong magsasakyan eh. Bakit? Kasi ayaw ko talaga. Hindi pwede sa akin. At wala rin akong pera. Pero hindi naman yun ang pinaka-rason yung walang pera. Gaya ng iniisip ng iba. 50-50. Talagang hindi pwede sa akin. Tsaka talagang wala rin akong pera. Yan dito ba ako magjujuko bus o sa palengke na lang ang juko bus. Yung in-overtaken ko nasa likod na. Sigurado yung nasa likod ko na nakamanwang clutch rider yan, sigurado. Parang kinakapos, parang walang gasolina. Ay, juko bus. Na, ginagawa mo ate? Kabarada ka na ba? Kurbada yan eh. Gusto ko talagang turugan ng CR152. In-adjust ko konti yung fuel mixture niya. Ang late lang adjust ko. Wala pang 1/4. Wala pang 1/8 I mean. Siguro yung yung nasobra, ewan ko. Yung air mixture naman susunod natin. Tignan muna natin yung consumption nito. Tsaka yung spark plug nya kailangan pumarehas sa sunog ng aking YTX na tricycle. Ang ganda, may konting palawang, may konting tikim, half. Ang ganda ng sunog, sabi pa nila sa grupo. Tinatanong pa nila ilang turns. Stuck naman yun eh. Simula nung single hanggang sa naging tricycle, stuck yun. Kahit na nung nagpalit ako ng stainless na chicken pipe, kasi chicken pipe pa rin naman yung stock nya. Kaya lang ang ingay ng stainless. Mas gusto ko pa rin talaga yung tunugan. Ang ganda ng tunugan ng stock na tambucho ng Mighty X. Pero ang problema kasi daling mabulok. Palagi kasi ako sa dagat eh, sa playa. Yung tricycle lang din nakadala ko palagi. Kalawang 2 years pa lang kalawang na. Tiniis ko hanggang 4 years. Pinalitan ko na kasi ang init sa paa. May butas na yung elbow, ay yung neck. May mga butas na. Sabi kong iihi ako, saan na? O dito, iihi tayo dito. Teka, may mga kawayan. Yung nasa isip natin pag nagbibiyahe tayo, tapusin na natin agad. Hindi yung yung ruta ang iniisip natin na doon rin ako dadaan, mas magunting para din ako umikot. Sunod-sunod na lang. Kung anong naalala mo, tapusin mo na. Kasi kahit sinunod mo yung ruta mo, nakalimutan mo pala yung isa, wala na. Aalala mo na lang pag nasa nasa highway ka na. Ay, oo nga pala yung gano'n. Nakalimutan ko yung gano'n, di ba? Madalas yung gano'n. Kaya kung nasa isip mo na, tapusin mo na. Ilan lang naman yung ikot-ikot sa bayan.
Yun lang naman yung extra na gastos mo sa pag-ikot-ikot. 20, 1 litro sabihin na natin. Ay nako, kaysa naman sa makalimutan mo. Ang ganda talagang ilob ng ano, ng Kobe. Para siyang ano, sponge. Ang ganda, ang gandang ilob. Pero yung ginagamit ko sa ano, tricycle ko, gear oil. Pero dito sa single, yung Kobe, mahal kasi yung gear oil. 50 pesos lang isang barrel. Tumatagal sa akin ng 1 taon kasi private lang naman yung tricycle ko. Hindi ako namamasada, hindi ako pwedeng mamasada, walang katulong si mami. Baka matukpulan ng likod kapag napilitang magbuhat ng mabigat. Okay, doon tayo, baka mahuli tayo. Pasok natin, pasok, pasok. Yan, Converge.